Alam mo ba na may mga SUV dito sa Pilipinas na relatively mura, matibay, practical at kayang tumagal ng maraming taon, pero surprisingly, halos walang bumibili. At ang mas nakakagulat, hindi dahil pangit ang mga ito. In fact, may mga model dito na maganda ang brown clearance, spacious, reliable at perfect sana para sa daily driving or family use. Pero bakit hindi sila kasing popular ng Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero Sport or Ford Everest? At higit sa lahat, sulit ba talagang bumili ng mga underrated SUV na ito? Today, pag-uusapan natin ang 3 murang SUV na sobrang tibay pero hindi gaanong nabibigyan ng attention sa Philippine market. At sa number 1, baka hindi mo pa nga na-consider bilhin. Number 3. Suzuki Vitara. Simulan natin sa isang SUV na matagal nang may pangalan pagdating sa reliability, ang Suzuki Vitara. Isa ito sa mga SUV na hindi masyadong napapansin kumpara sa mas malalaking crossovers. Pero kung ang hanap mo ay compact SUV na madaling gamitin sa city at hindi masakit sa bulsa, interesting option ang Vitara. Ang pinakamagandang bagay dito? Simple at practical. Hindi siya sobrang laki kaya madaling i-drive sa traffic at parking. At dahil compact SUV siya, generally mas manageable din ang running costs kumpara sa mas malalaki at mas mabibigat na SUV. Isa pa sa advantage ng Vitara ay yung ground clearance. Hindi mo kailangan masyadong kabahan kapag dumadaan sa humps, lubak o medyo rough na kalsada. Pero bakit hindi siya ganun kapopular? Simple lang. Hindi siya kasing lakas ng brand recall ng Toyota at Mitsubishi sa SUV segment. Kapag sinabi mong SUV, automatic na pumapasok sa isip ng maraming Pinoy ang Fortuner, Montero Sport o Everest. Kaya kahit may gandang qualities ang Vitara, madalas hindi siya unang choice ng buyers. Pero kung ikaw yung type ng buyer na ayaw sumabay sa uso at ang priority mo ay practicality at reliability, definitely worth checking ang Vitara. Number 2. Suzuki Jimny. Number 2 tayo. At ito naman sobrang interesting dahil maliit pero parang tangke sa tibay at off-road capability. Yes, I'm talking about the Suzuki Jimny. Kung first time mong makakita ng Jimny, baka isipin mo, ang liit naman ito, SUV ba talaga ito? Pero don't underestimate this little SUV. Ang Jimny ay kilala dahil sa rugged design at serious off-road capability. May compact dimension siya, kaya sobrang dali niyang ipasok sa masisikip na lugar. Pero ang pinaka-special dito, it's off-road DNA. Hindi ito yung SUV na ginawa lang para magmukhang rugged. Talagang may capability ito para sa rough roads at challenging terrain. Kaya maraming off-road enthusiasts ang humahanga sa Jimny. Pero bakit hindi siya mass market favorite? One major reason is practicality. Maliit ang interior. Hindi ito yung SUV na sasabihin mong kasya buong pamilya plus maraming gamit. Kung 4 adults at maraming gamit ang dala mo, kailangan mong mag-adjust. At isa pa, hindi rin ito yung pinaka-comfortable option kung ang priority mo ay long highway trips. Pero kung ang lifestyle mo ay adventure, camping, province trips at off-road, ibang usapan ng Jimny. Kaya masasabi natin na underrated siya hindi dahil mahina ang capability niya. Actually, kabaligtaran. Mas specialized lang talaga ang purpose niya. Number 1. Nissan Terra. Now for our number 1. Ito ang SUV na maraming Pinoy ang nakakalimutan kapag pinag-uusapan ang 7-seater SUVs. Nissan Terra. Yes, kung naghahanap ka ng family SUV na may malaking space, mataas na ground clearance at capable sa long-distance driving, definitely dapat kasama sa listahan ang Terra. Pero bakit parang hindi siya kasing dami sa kalsada kumpara sa Fortuner at Montero Sport? One reason is simply market popularity. Toyota has extremely strong brand recognition in the Philippines. Kaya kapag may budget ang isang buyer para sa mid-size SUV, maraming automatic na tumitingin sa Fortuner. Pero the Terra has plenty going for it. Una, interior space. For a family vehicle, malaking advantage ang roomy cabin.
Second, ride comfort. Hindi lang naman dapat power at ruggedness ang tinitingnan kapag bibili ng family SUV. Importante din ang comfort, especially kung madalas kang bumiyahe ng malayo. Third, road presence. Malaki at premium ang dating ng Terra. At dahil 7-seater siya, versatile ito for family use. Pero tulad ng ibang underrated models, may downside din. Kapag hindi kasing dami ang units na nakikita mo sa road, maaring isipin ng buyer, baka mahirap ang parts. Baka mahirap ibenta kapag kailangan ko na siyang i-resell. At dito pumapasok ang isang malaking factor sa Philippine car market. Resale value. Minsan, hindi naman ibig sabihin na pangit ang isang vehicle kapag mababa ang demand. Minsan, mas mababa lang talaga ang demand dahil mas sikat ang competitors. At kung second-hand market ang pag-uusapan, dito nagiging interesting ang mga underrated SUVs. Dahil kapag bumaba na ang presyo ng used unit, posible kang makakuha ng mas malaking SUV for your money. Pero alin ang pinakasulit? So, kung ikaw ang tatanungin, alin sa tatlong ito ang pipiliin ko? Kung city driving at compact SUV ang priority mo, Suzuki Vitara. Kung adventure at off-road capability, Suzuki Jimny. Pero kung family SUV, space at long-distance driving, Nissan Terra. Pero may isang importanteng bagay akong gustong sabihin. Huwag kang bibili ng sasakyan dahil lang mura ito. Especially kung used vehicle ang tinitingnan mo. Check the service history. Check the engine. Check the transmission. Check the suspension. Check kung may accident history. At pinaka-importante, check kung available at reasonable ang maintenance and parts sa area mo. Dahil kahit gaano katibay ang isang model, kung napabayaan ng previous owner, pwedeng maging sakit sa ulo ang isang murang second-hand SUV. So, ayan ang ating 3 SUV na relatively affordable, matibay, pero hindi kasing popular ng mga usual choices ng Pinoy. Pero curious ako, kung bibigyan ka ng chance pumili, alin ang kukunin mo? Number 3, Suzuki Vitara? Number 2, Suzuki Jimny? Or number 1, Nissan Terra? Comment down below ang choice mo at sabihin mo rin kung bakit. At kung gusto mo ng mga ganitong honest car reviews, comparisons, presyo, specs at mga sasakyang sulit sa pera, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. And I'll see you on the next video. Drive safe, everyone!